Ewan ko ba sa inyo mga ga kung nakikita nyo pa ba ito sa mga bakery ngayon? Parang napag-iwanan na po kasi ito kasi marami na pong bago ng klase ng tinapay ngayon. Kaya dito sa amin ay tuloy pa rin kaya simulan na po natin. Simulan po natin dito sa paggawa po ng ating palaman. So dito sa ating palaman ay pagsamahin lang po natin yung asukal, baking powder at asin. Lagyan lang po natin ito ng kaunting vanilla at margarine. At durugin ko lang muna yung aking margarine dito sa ating asukal. Saka na po ako maglagay dito ng tubig. At haluin lang po natin at nang halos matunaw na po natin yung ating asukal, saka na po tayo dito maglagay ng harina at yung bread powder. Yung ating bread powder na ito mga ga, ay ito po yung mga toasted na tinapay na dinurog po natin ng pino at sinala para maging pino po talaga. At ito po yung nilalagay po natin sa ating mga pandesal. Ito po yung pinang-coat po natin. At haluin lang muna natin ito bago po natin ito dagdagan ng tubig. Nang sa ganun ay matansya po natin yung ating palaman para hindi maging basa. Ang mga kumpletong sukat po ng ating mga ingredients ay nasa video screen lang po natin at ilagay din natin sa ating caption. At kung gagawa kayo nito na wala po kayong mga bread powder, ay pwede naman na harina na lang lahat yung gagamitin ninyo. Basta maglagay lang po kayo dito ng baking powder at tansyahin lang po yung tubig. At kailangan po ay third class lang po na harina yung gagamitin. At parehas lang po yung sukat po ng ating baking powder. Ay maglagay lang po talaga ng kaunti. At ito na po yung ating pabalat mga ga. Pagsamasamahin lang po natin yung mga ingredients po natin. Nasa video screen lang po natin. Naglagay po tayo dito ng kaunti lang po talaga ng yes para hindi din masyadong manipis na manipis yung ating pabalat. At nang natunaw na po natin yung ating asukal at asin, ay ilagay na po natin dito yung ating harina at masahin lang po natin. Itong ating pabalat ay padaan ko po ito sa ating dough roller machine. Kasi hindi po tayo dito makapagmasa ng mano-mano or makapaglapa dito kasi ay sobrang busy po talaga si Inday. Kayo mga guy, pwede talaga na mano-manuhin nyo lang po ito kung wala po kayong mga machine. Bali, palambutin nyo muna ang inyong dough. Bali, i-rest nyo muna para lumambot. Saka nyo po palaparin ng panipis. At hindi lang masyadong manipis ha. At dito ay banyahan lang po natin ng tubig para makuha din po yung hulo harina. At nang sa ganun ay dumikit dito yung ating palaman. At saka yung ating palaman ay pahabain na po yan natin at ilagay na po natin dito sa ating pabalat. May video na po ako dito mga ga noon ha, pero marami pa rin nagtatanong sa atin kung ano ba yung recipe nito, kung paano ba ito gawin. At i-roll lang po natin ito ga ng pahaba at nasa inyo na yan kung ano kalaki yung gusto po ninyo. At isalansan lang po natin dito sa ating tray at banyahan lang po natin yung ating plancha nang sa ganun ay hindi din dumikit. At tusok-tusukin lang po natin ito gamit yung ating tinidor yung ibabaw at pagkatapos ay banyahan lang po natin ito ng itlog at bago po natin ito isalang ay i-rest muna natin ito ng mga 20 minutes. Bali pakilusin muna natin yung ating pabalat bago po natin ito isalang. At pagkalipas ng 20 minutes ay lutuin na po natin ito. Depende na ho yan sa inyo kung saan oven po ninyo ito lulutuin. Kung sa electric oven ay nasa video screen po natin yung ating baking time. At kung sa gas oven naman ay nasa video screen din po natin yung ating baking time. At kailangan po ay tinatawag po namin dito alangay. Kailangan po ay may alangay po tayo dito na tinatawag para po ay lutong-luto talaga yung loob. At bago po natin ito hiwain ay kailangan ay sigurado na po tayo na ito'y malamig na para hindi din masira. At ang bintahan po natin dito ay depende ho yan sa laki ng ating hiwa. Kayo'y mag-costing lang para malaman po ninyo ang total puhunan po ninyo. Ito pong muling inyong kainday. Bye!